Hello po, katambay. Kamusta po ang lahat? Sana po nasa mabuti tayong kalagayan lahat, mga katambay. Muli po si Manong dito po sa ating tambayan na makabayan. Ngayon po, pag-usapan po natin ulit ang walang kamatayan nating mga politiko. Ngayon po, bigyan natin ng komento, katambay, ang tinuran o ang interview kay Senator Amy Marcos about sa Chacha. Ito po, pakinggan po natin mga katambay, si Senator Amy Marcos. Kaugnay ng charter change at inihaing resolution of both houses 6 ni Senate President Juan Miguel Zubiri para amyandahan ang ilang probisyon ng konstitusyon. Papanayin po natin si Senadora Amy Marcos. Senadora, magandang umaga po. Yes, magandang umaga. Kumusta na kayo dyan? Mabuti po. Dun sa provision ng foreign ownership ng mga eskwelahan, advertising companies at public utilities, yan po yung mga panukalang amyandahan, sabi ni Senate President Zubiri. Para po sa inyo bilang bahagi po ng Senado, dapat bang galawin, amyandahan ng konstitusyon sa mga bagay na nabanggit? Well, para sa akin, unang-una, talaga naman hindi ang konstitusyon ang pinakamahalagang bagay na magbabago sa buhay ng tao sa panahong ito. Hindi pa naging presidente ang aking kapatid, nag-usap na kami ni Bongbong, na baka makapag-distract lang to, malilihis lang ang atensyon ng ating pamahalaan kapag ito na lang ang tututukan natin, hindi na yung presyo ng bigas, ang gasolina at iba pang problema sa trabaho. Pero pinag-usapan na rin to, alam naman natin na maraming problema sa ating saligang batas. Arnold, sa totoo lang, ako siguro ang dapat huling magtatanggol ng konstitusyon na sinasabi paghiliganti sa pamilya ko noong panahon ni Presidente Aquino. Pero hindi nga napapanahon at kahit maraming depekto to, mahirap naman galawin ng basta-basta dyan sa Project PI na yan. Ako, PI ninyo lahat sa pangalan pa lang ang sagwa eh. People Initiative, ginawa Okay, PI. ito nga, nabanggit itong public utilities, alam natin na napalta na natin sa napakamurang pamamaraan ng pagsasabatas. Ibig sabihin, hindi naman tayo nag-CONCON o CONAS o PI nung panahon ni Presidente Duterte. Nagawa na natin ng parang to yung Public Services Act, napaltan na rin yung Retail Services Act, napaltan din yung Foreign Investment Act. Ako nga pasimuno nun. At naipalawak natin ang mga sektor na pwede pasukan ng mga dayuhan ng foreign investment na sinasabi. Ito namang edukasyon, nagtataka din ako kasi gagawa rin ng paraan, dai-dai ng foreign schools dito, yung mga Singapore schools, yung mga culinary, sangkatuta. Higit sa lahat, itong advertising. Talaga bang napaka-importante nito sa buhay ng pangkaraniwang Pilipino? At hindi ba ito pumapasok na sa media? Nakakatakot naman kung marami ng foreigners sa media. So, tignan natin, pag-aralan, maganda naman na sinabi ng wag na mag-PI at higit sa bastos, hindi kinakailangan. Opo, at mag-move on tayo sa pag-aaral nitong ayan, putulin na po natin. Bigyan po natin ng komento, mga katambay, ang tinuran ang interview kay Senator Amy Marcos. Ako po, sang-ayon doon sa sinabi ni Senator Amy Marcos, mga katambay. Tama po hindi napapanahon. Hindi po napapanahon na palitan natin ng saligang batas. Dahil unang-una, sinabi ni Senator Amy Marcos na marami ng napaka-importanting nagawa ang Senado at ang Congress nung panahon pa ni ex-President Rodrigo Duterte na naiayos na nila yung mga importanteng batas na makakatulong sa bansa. Bakit po ngayon nagiging priority ng Congress? Di po ba, mga katambay? Ako po sa palagay ko, palagay ko lang po na medyo may balak din ang speaker natin na hindi natin alam kung ano yung agenda niya bilang siya yung namumuno sa House, di po ba? At ang isa pa, tama si Senator Amy sang-ayon ako sa kanya na hindi talaga napapanahon, mga katambay.
Napakalaki po ng problema ng Pilipinas ngayon lalo sa nagtataas ang bilihin. Kasi napakaimportante sa atin nun mga katambay. Kasi yun ang mga pangangailangan natin pang araw-araw eh. Yung mga bilihin, di po ba? Lalo nga tayo bilang Pilipino, napakahilig natin sa bigas. Eh yung bigas nga lang po mga katambay, hindi pa nasusolusyonan. Napakataas na po. Di ba? Mahigit 60 pesos na mga katambay ang bigas natin ngayon. Di po ba? Makakabili pa rin tayo ng mas mababa sa 60, pero mataas pa rin eh. Di po ba? Kaya ako, sumasang-ayon ako kay Senator doon sa kanyang paliwanag. Pero bilang politiko rin po kasi siya eh. Politiko rin si Senator Amy Marcos. Kaya yun po, bilang pananaw ko, nalalapit na rin naman yung, di po ba? Yung halalan next year. Yung mga politiko natin yan, nagpapabango, kanya-kanya pabango rin. Pero sa kanya naman sinabi, sang-ayon ako ron na tama. Hindi mo dapat ngayon umpisahan yung sinasabing PI, People Initiative. Di po ba? Pangit pakinggan na, PI, di po ba? Talagang ang mga politiko nga po talaga natin, imbis na unahin ang mabigat na problema ng bansa, di po ba? Pagkain, kuryente, tubig, tapos may problema pa tayo sa transportation. Yung mga chopper natin, mga jeepney natin, nagwewelga rin po, di po ba? Ito po ang una niyong tutukan, mga congressman, mga senador, di po ba? Isang tabi niyo po muna yan. Napakalaki po ng gastos niyan. Di po ba kayo naaawa? Gagastos tayo ng gagastos sa PI na yan. Samantalang ito po yung malaking problema ng bansa natin. Di ba itututukan natin? Nung nakaraang panahon lang, last year, agresibo po kayo, Mr. Speaker, di po ba? Lahat po sinawsawan nyo. Nagpapamigay pa nga po kayo ng bigas di po ba? Dahil mismo kayo, sinasabi nyo, mahal ang bigas. Nasaan na po yun? Di po ba? Tapos talaga agresibo kayo na hulihin yung mga smuggler ng bigas. Nawala na rin po focus nyo ron, Mr. Speaker. Di po ba? Pati nga po yung sa China di po ba? Sa West Philippine Sea, agresibo rin kayo ron. Ngayon po, pagpasok ng taon, mukhang nawala na ho lahat kayo ron sa pagiging aggressive nyo ron kaya sinasabi nyo, pangailangan ng bayan, di po ba? Nagtatanong lang po, Mr. Speaker. Huwag naman po kayong magdadamdam. Ako'y bilang Pilipino, nagtatanong lang po. Dahil nakikita ko po ang sitwasyon ng mga kababayan ko, kaming mga Pilipino, na napakahirap ng kalagayan namin lalo nga sa nagtataas ang bilihin po. Yun lang po mga katambay. Kung meron po kayong mga po pwedeng i-comment nyo lang po bilang Pilipino, karapatan po natin yun. Magpahayag po tayo ng nakikita natin sa bansa natin, tama man o hindi. At ang importante, makakabuti sa ating bansa. At lalo-lalo na sa ating mga Pilipino, di po ba? Dahil taxpayer tayo Kailangan natin na tayo paglingkuran ng tama, di po ba? Muli po, mga katambay, maraming salamat po. Ingatan po tayo palagi na may kapal. Laban Pilipinas, laban Pilipino, kaya natin to. Paalam. Bye-bye.